Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Praise God. Greetings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programang Expect a Miracle Today. Araw na naman ang Miyerkules at ito po ang programang ito, araw ng Miyerkules at Biyernes. Ang airing nito, alas 5:30 hanggang alas 6:30. Ito po ang inyong host, Bishop Ted Malangin. Lagi nagpapaalala that we are highly favored with God. At kasama po si Pastora Lily sinasabing, you are blessed forever and ever. Tumutok lamang po kayo sa loob ng isang oras ang ating programang Expect a Miracle Today, na kung saan pinapahayag ang salita ng Panginoon sa buong kapuluan, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa buong Asia, America, Europe, at sa Middle East. Hallelujah. Sinabi po ng Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Purihin po ang Panginoon. At narito ngayon tayo sa bagong studio ng Studio 33 ng Jesus Christ the Deliverer. Bakit 33? Malalaman nyo po yan sa susunod na panahon kung bakit 33. Abangan nyo po yan. At mamaya papakita natin ang bagong studio. Nandito po kami ngayon sa bagong studio ng Jesus Christ the Deliverer. Purihin ang Panginoon. At napakaganda po nito, purihin ng Panginoon. Hallelujah! At bago po tayo tumuloy sa ating pong programa, ay tayo muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon Diyos. Lord, thank you sa panibagong araw uli, panibagong Miyerkules, napakatuloy ng araw. We redeem the time, the days are evil. Lord, thank you. Bless all of us today sa pangalan po na iyong anak na si Jesucristo. Salamat po at may papahayag uli ang iyong salita na nagbibigay buhay sa lahi ng tao. Buksan mo po lahat ng aming mga pandinig sa lahat na makikinig ngayong hapong ito. Hallelujah. Bigyan mo kami ng excitement, full of expectancy ng Diyos ay may magagawa. Na lahat na imposible sa amin ay posible lahat sa iyo. Ang mga may sakit, pagagalingin mo. Hallelujah! At ikaw lamang maluluwalhati sa programang ito. Panginoon, marami po salamat. Cover us tightly by the blood of the Lamb sa lahat po ng mga uuwi sa kanilang mga tahanan na galing sa larangan ng hanapbuhay. Bless them. Cover them by the most precious blood of the Lamb. At today, Lord, pagpalain mo po kami lahat sa pakikinig na iyong salita at mga patotoo na iyong mga anak. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. At na-importa natin yung pastora natin at pastor natin sa JCTD Kapastarlac. At hayaan natin bumati muna sila sa ating pong mga viewers, mga listeners. Ito po ang mag-asawang Pastor Merlito at Sheila Almasan. Shalom, shalom po sa lahat. Binabati po namin ang lahat na nanonood ng Expect a Miracle ngayong araw po na ito. Lalo na po sa aming pong mga family po sa JCTD Kapastarlac. Shalom, shalom po. God bless po sa inyong lahat. At sa aming pong mga magulang na nariyan po sa Kapastarlac, ang pong nanay at tatay na nandyan po si Kapitan Sikat, nandyan po ang aming nanay,
Salamat po sa buhay ninyo, sa aking mga kapatid. Mga kapatid ko po, salamat po sa buhay ninyo. Binabati ko po kayo maging sa amin pong mga, aking pong mga pastor po na nandiyan. Pastor Marisa, shalom po. Sa lahat po ng mga pastor ng JCTD, binabati ko po maging ang aming pong kapatid na nasa amin pong pamilya doon po sa Japan, sa Akutagawa family. Shalom, shalom po sa lahat. Sa lahat po ng mga supporter ng JCTD, Pastor Lax, shalom, shalom po sa lahat. Magandang hapon po. God bless all po. We love you in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom. At magandang gabi po sa mga sumusubaybay sa Expect a Miracle. Today, mag-expect po tayo na may gagawin si Lord ngayon sa bawat isa sa atin. At gusto ko pong batiin din ang mga grupo po ng tatay sa JCTD. Kapastor Lac po, sa pangunguna po ng aming chairman, si Brother Ferdy. Mabuhay po tayo sa ating mga nanay doon. At sa lahat po ng sumusubaybay, sa Kapampangan po, maya pa bengingan po, kaya kayungan, naman albengeni. Suportan tayo po in kaya katamong Expect Miracle ng JCTD po, international at local po. At may pabengi po kaya kayo, mabuhay po itamungan po. God bless you po. Amen. Praise the name of the Lord. Para po sa lahat ng mga nanonood po ngayon sa Pampanga region, sa region ng Pampanga, maayap maayap abengi kay kayo sa lahat ng mga taga Bataan, taga Capas Tarlac, Mexico, Pampanga. Praise the name of the Lord. At sa lahat po ng mga taga Ilocos Region, Region 1 and 2, naimbag nga aldaw kada kayo amin sa lahat po ng mga manunood natin ngayon. Purihin ang Panginoon. At meron din nanonood sa mga taga Zamboanga City, Buenas tardes, con todo amigo, amiga, sa lahat po ng mga taga Zamboanga. Praise the name of the Lord. At gusto natin batiin muna lahat ng mga listeners at mga nanonood ngayon. Praise God. At mamaya pagkabati nito, ipapakita natin yung bagong studio natin. Praise the name of the Lord. Ito po ang, hindi pa to grand opening, ano pa lang to, preliminary. Binabati natin si Seth Baligod, ayun nung tagahanga ni Pastor James. Si Seth Baligod, ano po ito? Taga Isabela, nanonood ngayon. Si Henry Liwag, nanonood po ngayon. Si Aleja Arcuelias Cunanan, magandang hapon. Si Teresa Sigismundo Abogado, taga Hong Kong, sa panguna ni Pastore Banji Pineda. Si Ate Let Julieta Borja, good afternoon. Cristia Caldamo. Si Lori Cruz Mineses, happy birthday. Pastora Lori, bati po ni Joyce Malangin Bautista at ng programa Expect a Miracle Today. Si Medi Tesoro, Cheryl Yames. Siyempre, ang aking bahay nanonood ngayon. Siya po ang nagdidirect ngayong hapong ito. Ayan. Shalom, shalom. Si Teresa Sigismundo Abogado. Pag sinabi po shalom, shalom, ano po yan? Bati po ng mga anak ng Diyos yan. Sa Israel po yan. At si Joy Joy, magandang hapon sa mga taga JCTD Bayumbon. Si Pastora Lolita Amon, nanonood po ngayon. At kasama po ang mga taga Sapampalay. Paki-like and share. Si Mila Villanueva, magandang hapon po, Ate Mila. At si Brother Tote, si Eli Rosende. Magandang hapon sa iyo, Sister Ellie. Praise God. Si Rachel Dairit mula po sa Capas Tarlac. Paki-like and share. Praise God. Si Olivia Balinagay, si Nanay Olivia. Magandang hapon. Si Wilfredo de la Peña at si Marie de la Peña nanonood po ngayon sa Malolos, Bulacan. Si Flor de Lis Anet mula sa pagsikat ng araw hanggang ngayon nanonood po siya. Praise God. Sister Claire. Si Myra Nakayama. Ayan, mula po sa Japan. Ano ba sa magandang hapon sa Japan? Konnichiwa. Konnichiwa. Si Ate Myra. Rogelio Barcelano. Rumaragasang pagpapala po sa ating lahat. Ayan, si Mayor Pacanya. God bless you. Si Flor de Lisa Lapus. Nanonood po ngayon.
Praise God. Si Brother Bibing Santos, pagpalain ka ng Panginoon, pagalingin ka. Si Susie Dilag Pineda, magandang hapon. Si Ate Pe Marpil, nanonood po ngayon. Paki-like and share. Shalom everyone, sabi niya. Si Ate Flor Adriano Mabanglo, magandang hapon. Ganun din po sa inyong anak sa Tallahassee, Florida. Praise God. Sister Grace, ang kanyang asawa at anak. Paulita Bire, God bless you. Lorna Bigino, mula po sa Puypuy, Laguna. Praise the name of the Lord. Sunny Santos, mula po sa Kota Kinabalu. Si Enna Mieras Ruales, magandang hapon, mula po sa Kapas Tarlac. Si Marian Akatogawa, ito, malayo po ito, ha? Taga Bali, Gipo, Japan. Si Shenti Tarlac. Sino to? Mapagpalang hapon po. Dahil siguro taga Tarlac to. Si Marisa Castillo, ayan, magandang hapon. Pastora Marisa, mula po sa San Miguel, Bulacan. Si Lorna Bigino, nagpadala ng 50 stars. Si Lily Gallegos Mendoza, magandang hapon. Lorna Santiago, God bless you. Si Jenilyn Manabay Justiniano, magandang hapon. Si Ogie Jose, Brother Ogie, magandang hapon. Ayan, si Kernel Rome. Si Aisa Madlang Awa, good afternoon. Lisa Dado Tuason, marhay na banggi sa inyo. Ayan, sa Bicol po yan. Cam Norte, Baby Rose Sakdalan. Si Sister Baby Rose Sakdalan, nanonood po ngayon. Ito'y kapitbahay natin sa, anong subdivision to? Mira Verde. Si Tess Batchong, magandang hapon po. Pag-pray po ang aking apo na may lagnat. Mamaya po, pagpe-pray natin yan. Si Alma Lamberte Concepcion, magandang hapon. At sa iyong nanonood si Sister Alma at sa iyong kaibigan si Gina. Ano apelyido nun? Tan. Kaya pag pinagsama, sabi nila Gina Tan. Si Eugene de los Santos, magandang hapon. Pastor Eugene, happy advance anniversary sa JCTD Singapore sa darating pong linggo. Magdiriwang ng Thanksgiving or celebration ang JCTD Singapore. Sa Singapore po ay physical, meron po silang worship service. Tayo po ang speaker, pati si Pastor Lily through via Zoom. God bless you. Si Ate Baby De Guzman, magandang hapon po. Ate Baby at kay Brother Ruben at sa lahat ng De Guzman family. Si Angelic Santiago, magandang hapon. Teresa Sigismundo Abogado, mula po sa Hong Kong. Si Sister Raquel, sulat tong Hebreo. Magandang hapon dyan sa Jerusalem. God bless you. Si Terin Atiliano at Marty D. Buenas dias, buenas tardes, buenas noches. Yan, tatlo na yan. Wala nang kawala. Si Cherry Santos San Pedro, magandang hapon po. Nene Santos. Si Lovely Castle, magandang hapon. Diyan sa Malolos, Bulacan. Nenita Castro, Jelly De Leon, si Ronel De Leon, God bless you. Si Terin Ateliano, nanonood po ngayon. Si Chody Carpio Torino II, Christine Tolentino, Toralba, Julius Toralba, Jan Mariel Quijano. Si Gina Llames, God bless you. Andrea Guatno Palencia, taga Kapas Tarlac. Ayan, praise God. Mukhang dumadami ang manonood ng taga Tarlac. Teresa Lisikat, halatang halata kayo mga taga Tarlac. Ayan, Lord Delisa Lapos. Taga Tarlac na naman to. Siya lang po sa amin magandang pastora at gwapong pastor from Kapas Tarlac. Ay kulang tong bati mo. Wala yung bishop at saka pastora Lily, ha? Si Angelic Santiago, Harry Raimundo Di Matulak. Thanks, mate. Si Jun Adriano at Brother Tom Tanghal. Si Tom and Jerry. Ayan. Lorna Bigino, magandang hapon. Ayan, meron ka rin tagahanga rito. Good PM, Pastora Sheila, Pastora Merlito. Mula po sa Puypuy, Laguna. Nancy Salvador Henson, God bless you. Si Maho, medyo babasa doon, Maho Villas Insigne. Magandang hapon po sa inyo, mga kaibigan ni Sister Tess Agustin. God bless you sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy kayong makikinig.
Lolita Amon, Rosalia Percol, Reynaldo Bantillo, nakakadalawang bati na ako sa iyo, Brother Ray. Ha? Si Erlinda Camus, yan. Si Omar Barrera, Winnie Kison, Olivia Balinagay, Mary Ann Tolentino, bibilisan natin, Johanna Jaire Almasan. Hello po, mukhang kilala ko itong batang to. Kernel Rome, Gian Montesobre, Erlin Tawage, Ricky Enchero, magandang hapon. Ayan, praise God. Si Robilyn Bautista, si Edeline Mena, Phil Macho Bautista, Jacqueline Concepcion, Rivera Victoria. Ayan, madami na. Joshua Gibara, Dennis Martinez mula po sa Sapampalay. Praise God. Lita Natividad mula po sa Quezon City sa Holy Spirit. Luby Carlos, magandang hapon. Lori Cruz Meneses, shalom po. At binabati ka namin ng happy birthday. At padadalang kita ng cake dito sa FB. God bless you. At mahabang buhay pa, pagkalob sa inang Diyos, masayang pamilya, at pagpalain ng Diyos sa iyong paglilingkod. Si Dim Fernandez Santua, Diyos Marhay na Banggi, sa Tuya Gabos. Itong tunay na Bicolano. Ako'y paputol-putol. Si Amelia Burnos, binabati si Nika Veronica Otayco Calyao, Baby Rose Sakdalan. Si Denny Santos Morelos, Cornelio Vicente. Oy, Brother Cornelio, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka? Rachel Cunanan, si Lovely Castle, si Sister nagpadala ng 50 stars. Ayan, ang inyong pinapadala po ay ayan, kagaya nito, ni-remodel itong studio, napakaganda. Rosita Victoria Eleanor Somera, mula po sa Macau. Paki-like and share po sa lahat ng mga JCTD Macau. Praise God. Matatapos ang ating pong programa, puro bati po ito mangyayari. Praise God. May oras pa ba tayo, mga crew? Praise the name of the Lord. Miracel Ruam. Meron pa? Alright. Marisa Castillo. Oy, nabati na kita. Si Ina Rose Villegas, nagpadala ng 50 star. Jessica Palabasan. Olivia Ubaldo, magandang hapon. Si Belle Eva Raimundo. Si Sister Belle, last 2 minutes. Praise God. Si Mabel Figueroa, nagpadala ng 20 star. Akala ko 200 star to. 20 stars pala. Si Irene Cruz, yung 200 palagay ko sa kanyang boyfriend. Okay. Si Nenita Bioli Giangan, magandang hapon po, Ate Bioli. Si Marlene Malakay, yung kapatid ko, nanonood, praise God. Peli De Leon, excuse me. Elizabeth Edralin, magandang hapon. Ayan, malapit na, last 2 minutes. At si Wong Eli. At ipapakita natin sandali ang buong kagandahan ng bagong crew ng ating pong at ng bagong studio natin. Praise God. Ana Palsis, nagpadala ng 100 stars. Imelda Liberan Santa Ana, congratulations sa inyo. JCTD Singapore, God bless you. Hello, MJ John, MJ Van NL Netherlands. Hallelujah. Emma Hernandez, aking kaklasmate. Ito, daming pinadala. Si Maria Munina Manayan Santos, nagpadala ng 200 stars. At kasama po kaninang pinadala ay, anong pagkain yun? Salamat sa pinadala mong pagkain, sister. Nakalimutan ko ang pangalan nun eh. Yun, basta masarap. Tyrone Corum, Elisa Di Dios, magandang hapon. Lord Delis Anet, Cynthia Soriano, si Devin Kenneth Reyes Castillo, at malapit na siyang umalis papunta hong Saudi Arabia sa darating na linggo. Praise the name of the Lord. Alright, Miles Pangan, God bless you sa inyo lahat. At Tess Batchong, magandang hapon. At si Rasila Sikat, magandang hapon mga Sikat family. At purihin ang Panginoon. Alright, okay, panoorin, paki-shot lang po ang ating pong bagong studio ng Jesus Christ the Deliverer, bago pong bagong renovate. Hallelujah. Sige, pakikita natin. Ayan. Ayan Sa lahat po ng mga nagbibigay, mga nagpe-bless, nagdo-donate ng stars, ito po ay pinagsama-sama pong mga salapi para bigyan po ng magandang
studio ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yan po ang mga electronics. Praise the name of the Lord. Yan po ang mga crew. Yan, ha? Praise God. Yan po ay nasa kabila ng pakikaway yung mga crew. Kaway-kaway. Yan. Pakita mo yung mga gamit. Yan, o. Ayan. Praise God. Oh, JJ. Ayan. Ayan, ha? Praise God. Ayan po ang aking pinaka-direktor, aking asawa, si Pastora Lily. Ayan. Alright. Napakaganda po ng ating pong bagong, pakita mo yung mga ilaw, yung mga bagong biling mga ilaw. Ayan. Alright. Ayan. Ayan ang mga bagong purihin ng Panginoon. Ayan. Sa sunod hingi tayo sa Diyos kung hindi pa darating po ang Panginoon. Susunod ay television, ano tawag doon? TV station. Ayan. Okay, tayo po'y dadako na sa ating testimony portion. Ay sila pong mag-asawa ay na-invite natin sapagkat naka-isang round na naman. Last year po ay na-imbita natin sila kung ano nangyayari po sa lugar ng Kapas, Tarlac. At susunod po ay lahat ng mga pastor ay kukumbidahin ko para magpatotoo dito, para nakikita ng buong kapatiran kung ano ginagawa ng Diyos sa bawat outreaches ng Jesus Christ, the Deliverer Full Gospel Church. Purihin ang Panginoon. Tawagin natin sino mauna sa inyo mag-asawa. Ayan, magre-report si Sister Pastora Sheila Almasan. Sheila May, di ba? Alright. Pakinggan po natin ang kanyang patotoo. Praise the name of the Lord. Praise God. Purihin po ang Diyos sa ginagawa po ng Panginoong Hesus sa amin po sa JCTD Kapas Tarlac, na kung papaano po mula nung kami po'y nagsimula sa gawain po ng Panginoon sa JCTD Kapas, nag-start po kami sa isang maliit na terrace. Mula po nung kami magsimula, kami po ay doon po kami tinuruan ng Panginoon kung paano po mula sa maliit hanggang sa palalakihin pala ng Diyos ang kanyang gawain. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating Diyos na buhay, na talaga pong kapag pala tayo ay nanampalataya at naniwala sa Diyos na may gagawin siya sa ating buhay, lalo na po sa paglilingkod natin bilang mga manggagawa po ng Panginoon, ay talaga pong gagawin ng Diyos yung kalooban po niya. Kaya po, mula po nung ngayon po, purihin ng Diyos sa loob po ng 1 taon, sa 3 taon po may ginawa ang Panginoon. Nakapag ano po kami ng church na ginawa po ng Panginoon, binigyan po kami ng church po na talagang binigay po galing sa Panginoon, na talaga pong ipinakita ng Diyos kung paano po kapag tayo sumusunod sa Kanya ay may pagpapala. Amen po. Kaya mula po noon, ngayon po 5 years na po yung JCTD Kapas. Salamat po sa mga ginamit po ng Panginoon na talaga pong sumuporta, na talaga pong pinakita ng Panginoon na yung mga taong tumulong, na talaga pong tao sa puso, talagang yung mga taong ginamit ng Diyos, at nagsimula po kami sa wala. Pinagpala po kami ng Panginoon ngayon. Salamat po sa buhay ng aming pong Pastora Marisa na tumulong po sa amin para po ipaglaban po namin ang JCTD Kapas, na talaga pong nagsimula kaming wala. Pero dahil po sa tulong ng ating mga pastor, yan po, sa pag-encourage po ng ating mga bishop, Pastora Lily, at sa aming pong Pastora Marisa, na talaga pong in-encourage po kami. Ngayon po, dahil po sumunod po kami sa kalooban ng Panginoon, ngayon po 5 years na po yung church, binigyan na po kami ng Panginoon na isang malaking templo, na talaga pong nung last year po, nung nagpatotoo po kami dito, hindi pa po siya fully furnished. Purihin ng Diyos, nag-start po na mula po nung pandemic, akala po natin walang darating na pagpapala, pero pala kapag tapat tayo sa Panginoon, tayo po'y sumusunod sa Kanya, bubuksan ng Diyos yung kalangitan. Kaya po ngayon, purihin ng Diyos, dahil po yung pong church ng Kapas, JCTD Kapas, ay talaga pong fully furnished na po. Nagkaroon na po ngayon ng yung pong children's ministry po ngayon, natapos na po. Yung po yung naging pagpapala ng Panginoon mula po nung nag-pandemic.
At yung pong dating tinatapakan po namin na buhangin, putikan dun sa harapan po ng church, ngayon po purihin ng Panginoon. Fully furnished na po yung church, samentado na po. Kaya purihin ng Panginoon dahil po napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa JCTD Kapas po. Salamat po sa mga supporters, sa mga magulang ko po na walang sawang sumusuporta. Napatuloy po silang ginagamit ng Panginoon sa mga kapatid ko po at sa lahat po. Amen. At ito, isusum natin at pinadalang picture nila kung para makita nyo yung JCTD Kapas Tarlac. God is our great provider. Pakita mo nga. Yan po yung bungad na simbahan po sa JCD Kapas Tarlac at nakaraang buwan ay galing po kami ni Pastora Lily dyan. Iyan na natin. Ayun. Ayan ha. Praise the name of the Lord. Yan po yung ano tawag dito? Gilid, ano? Harapan po. Sa harapan. Sundan po natin. Ayun. Yan po yung gilid. Yung dulo ay children, ano ta? Ikaw nga magsabi. Yan po yung children's school po na ginawa po ng Panginoon na pinagpala po ngayon na ibigay po yan. Yung isa, ano yung... Yung po kabila po ay yan po yung house po, blessing po. Yan. Ayan. Yan po yung na-fully furnished po ngayong taon na to. Yan ba ay air condition? Yes po, Bishop. Amen. At ang balita ko si Pastor Merlito, isa sa gumawa ng building na yan. Ano? Wala na ba? Wala na. Ito naman po yung loob. Pakita natin yung loob. Ayan. Ayan. So, iyan ang loob ng simbahan ng Jesus Christ the Deliverer Kapas Tarlac, fully air conditioned. Praise the name of the Lord. Ayan. Okay. Ayan po yung harap. Pakisum nga. Ayun. Kaya lahat po ng mga taga-Kapas Tarlac, inimbitahan po kayo dyan araw ng linggo, alas 7:30 hanggang 10:30 po ang panambahan dyan. Praise the name of the Lord. At para sa lahat ng mga crew ng Expect a Miracle Today, sabi ni Dean Fernando Santua, glory to God for the beautiful studio ng JCTD Central. Sa lahat po ng mga nagbibigay ng stars, yan po ay pinagsama-sama at iniipon para makabili ng mga gamit for the glory of God, sa ikalalahati ng pangalan ng Panginoon Diyos, for the expansion of the preaching of the gospel of the kingdom of the living God. Kaya po yung pong mga binibigay nyo, anumang maliit man o malaki, ay hindi iyan mawawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon sa inyo pong pinagkakaloob. At masipag po ang ating direktor sa panguna ni Pastor James Israel Malangin. Hallelujah. Manang-mana sa kanyang pinagmanahan. Purihin ang Panginoon. Brother Pastor Merlito, ano masasabi mo sa yung paglilingkod mo diyan sa Kapas Tarlac? To God be the glory po. Noong po ako'y naglingkod po kay Lord, kala ko, pagka naglingkod ka kay Lord, walang blessing. So kala ko po yung blessing ay doon sa sarili ko lakas, doon sa abroad ko lang matatanggap para makapagpatayo po ng bahay, so sa abroad lang din. Pero nakita ko po at doon sa pananampalataya na sabi nga po ni Lord doon sa Matthew 18 na kung sa dalawa ay nakakaisa sa kanilang panalangin, at kailangan mo lang po talagang tibayan yung pananampalataya mo pagdating kay Lord eh. Nung na-try ko po na talagang naglingkod kami, bagamat sa una, akala mo wala. Pero in the middle po, tsaka po yung kalagitnaan, talagang may gagawin pala si Lord at hindi po pala siya papayag na yung mga naglilingkod sa Kanya ay mapabayaan. Yun po yung sinabi din ni Lord doon sa Psalms 37, na walang mga naglingkod pala na naghirap at nagampas lupa. At yun po yung nararanasan naman po namin na mga lingkod po ni Lord doon sa JCTD Kapas. From nothing to something po.
Kaya ngayon po, yung bahay din namin, kumpleto na rin po. To God be the glory. Yun po, yung mga na-flooringan na doon. Kaya kung makikita nyo po na ganito yung medyo yung kulay ko, talagang ako po yung nagtatrabaho po sa church. Yung bakod po ng church, ako po yung nag-welding, ako na yung nagtayo, pati yung bubong, pati kisame. Ang hindi ko na lang po alam gawin, yung pangta-tiles at yung paggawa ng electrical. So salamat po sa Diyos, yung wisdom at yung karunungan na binigay ni Lord sa akin, at least po nakakamenos pa rin doon sa labor. Na lang po, materialis na lang po. To God be the glory po, yun yung ang Diyos po ang kumikilos po talaga. At sa mga pamilya po ng JCTD Kapas, yung miracle po at nararanasan, yung mga walang bahay, ngayon po ay nagkaroon na ng bahay, yung mga pamilyang sumasamba doon. Kaya to God be the glory po. Amen. Naalala ko po si Brother Merlito, gustong-gusto mag-abroad. At nakita kami doon sa Santa Maria, naalala ko yan. Nandun yung kanyang ina, tsaka yung biyanan. Sa aking pangangaral, nasabi ko na tulungan na lang kanyang asawa maglingkod sa Panginoon. Kita mo, kung ikaw ay napunta sa abroad, hindi mo akalain na binigyan ka ng bahay ng Panginoon. Napakaganda. At okay rin po yung kanyang mga magulang, yung kanyang biyanan, at sumuporta sa kanila sapagat nakita ko yung suporta ng kanyang magulang, both party, na talagang pinagpala din sila. At nung pong nakaraan, nandoon po kami, marami nagpapatotoo, nagkaroon sila ng mga bahay. At dati, mga wala bang bahay to? Nangungupahan lang, ano? Barong-barong lang po. Praise God. At purihin ang Panginoon. At ano ba naging sikreto natin? Kasi ang ating pong Jesus Christ the Deliverer, naniniwala, at ang pananampalataya natin, when the demons are coming out, the blessings are coming in. Praise the name of the Lord. Sister Sheila, ano ba ang, bakit lagi kayong blessed na blessed? At ano ba ang naging sikreto nyo sa aral ng Panginoon? Ano ba ma-share nyo sa ating mga viewers? Kasi ang araw ng Miyerkules ay araw ng katuruan ng pagpapala. Praise God. Opo, sikreto po sa pagpapala ng Panginoon sa mga pangako pong pinangahawakan po naming mag-asawa sa paglilingkod sa Panginoon ay yung pong Isaiah 1 verse 19. Na dito po kung saan sinabi ng Panginoon, if you are willing to obedient, you will eat the best fruit of the land. So doon po namin nakita na kapag po pala sumunod tayo sa Panginoon, naging tapat po tayo sa Kanya mula sa maliit hanggang sa marami po, sa maraming bagay na pinagkakatiwala mo sa Panginoon. Doon mo pala mararanasan na talaga pong kakainin at mararanasan po natin yung hindi po natin dating kinakain, makakain natin. Yung dati pong kami pong mag-asawa, talaga pong nasa ano lang po kami ng magulang namin o kaya sa kapatid po namin nakikitira. Purihin po ang Panginoon, totoo po ang pangako ng Panginoon. Sumunod lang po tayo at maging tapat tayo sa Kanya sa paglilingkod, sa pamamagitan po ng paglilingkod natin at sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon. Yan po yung nagbigay sa amin na you will eat, kinain po namin yung hindi po namin nakakain. Tulad po ngayon, yung pagkain na ibinigay ng Panginoon na talagang kami po ay binigyan ng bahay ng Diyos na we can buy without money. Isa pa po yun sa mga pangako ng Panginoon, Isaiah 55 verse 1. Na bagamat wala po kami, totoo po yun, naglingkod kaming wala sa Panginoon, hindi po ganun karami, sabi nga po, pero po ang Diyos ang nagparami, ang Diyos ang nagpayaman po. Dahil yun po ang sabi ng Panginoon na you will eat the best fruit of the land. Kaya salamat po sa Panginoon, hindi po kami binigo ng Panginoon sa pagsunod namin sa Kanya. Amen. Kaya po ang Panginoon. Thank you. I want to read again one more time, Isaiah 1:19. Gusto kong basahin ito sa King James Version. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sa ibang translation, you shall eat the best of the land. Kapag tayo ay merong espiritu ng willingness at obedient spirit, yung dalawang ito, yung talagang buong puso tayo maglilingkod sa Kanya, masunurin tayo, ang pangako ng Panginoon ay totoon-totoo, hindi lamang good o better, kundi the best ang ibibigay sa ating pagkain ng Panginoon.
Pag sinabing pagkain, nandyan na po lahat yan. Damit, pera, bahay, masayang pamilya, matagumpay na buhay. Sapagkat walang naglingkod sa Panginoon, sabi po kanina ni Brother Merlito, gusto kong basahin sa Bible, sa Psalm 37, verse 25. I've been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako ay naging bata at ako'y senior citizen. I am old, yet I have not seen the righteous forsaken. Wala akong nakitang matuwid na inaglahi, naging hampas lupa o namalimos. His seed begging bread, pati ang kanyang lahi na namalimos. Totoo po na ang Diyos natin ay siya po ang ating provider. Isa pong talata, Psalm 34, verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good things. Ang mga batang leon ay kumisa nawawalan at nakakaranas ng tagutom, matatapang yan, mga leon yan Subalit ang mga naghahanap at hinanap ang Panginoon, natagpuan ng Diyos, ay kailanman hindi mawawalan. Kaya po sa lahat ng mga pastor ng Jesus Christ the Deliverer, mga naglilingkod sa Panginoon, mga faithful tithers, mga givers, mga supporters, tandaan po natin anumang luha, pawis, sakripisyo man, pera na ginugugol natin sa Panginoon Diyos ay hindi ito mawalan ng kabuluhan. It will return to you, siksik, liglig, umapaw, hustong takal, walang silid, kalagyan, because God is a God of reward. Genesis 15, verse 1. Praise the name of the Lord. Kaya, Brother Merlito, ano pa ang nakita mo sa mga miyembro mo? Sabi mo, nagkaroon ng bahay. Ano naging sikreto nila na nasabi mo sa kanila na bakit sila umasenso? Praise God. Alam niyo po, Bishop, sa totoo lang po, ang nakita ko po dito sa paglilingkod kay Lord, yun yung po yung katapatan. Kapag pala tapat ka sa Diyos, meron man po nakakita o wala, yun po yung sinabi niya sa Colossus 3:23 na ano man ang ating gagawin daw, ay waring hindi sa tao tayo naglilingkod, kundi po sa Diyos. Yun po yung ginawa muna namin. Kaya hindi po namin nakakalimutan, Bishop, yung sinabi niyo po sa amin. Isa man kayo na mga lingkod ni Lord ay maging tapat. Kasi kung wala nang magiging tapat sa church, sino pa daw yung pakikinggan sa church, sabi niyo po. Kaya po yun yung naitanim po sa amin ng aking asawa. Hanggang ngayon, dala-dala po namin yun, yung katapatan na yun. Kaya yun naman po yung sinasabi namin ngayon sa mga members na naglilingkod kay Lord doon. Sabi, yun po yung way para i-bless po tayo ni Lord. Talagang minsan sa una lang masakit. Pero yung katapatan, alam po natin yung lahat ng mga bagay na nanggagaling sa atin sa Diyos po. Kaya po yun yung sinabi namin sa kanila, maging tapat lang kayo mga kapatid. Gawin nyo, subukan ninyo. Kung hindi paparanas ni Lord yung mga pagpapalang sinasabi niya doon sa Malachi 3 verse 10. Kaya po nung nasubukan nila, minsan nga po umiiyak po sila. Ang hirap pala, ang sakit. Oo, go lang ng go. Sabi po namin sa kanila, nung na-try po nila, Bishop, yun po, nakikita nila na bagamat sila merong mga pamilyang merong pera, pero kung hindi kakalooban ni Lord na gagamitin sila, walang tutulong sa kanila. Kaya yun po yung sinabi namin sa kanila, maging tapat lang kayo kay Lord. Yun nga po, yung isang kapatiran po namin doon, yung pamilya Caldamo po, wala po silang bahay, ngayon po meron na po silang bahay. Ngayon, lumipat na po sila na dapat sa December po sila lilipat. Pero lumipat na po sila ngayon, Bishop. Naaga, no? Advance. Naaga po, na-advance. Kaya po, doon sila nagpapasalamat po kung gaano po kabuti ang Diyos. At nagpapasalamat po sila sa mga lingkod ni Lord na ginamit daw po para maipus po sa kanila yung gagawin nila. Amen. Amen po. At meron ako nakuwang salita, advance. Kaya po sa lahat ng mga nanonood ngayon, may advance blessing po ang Panginoon sa inyo. Bago magpasko, more blessings are on the way. Receive it in the Spirit. Purihin ang Panginoon. Sa Proverbs 28:20, lagyan natin ng verse yung sinabi mo, a faithful man shall abound with blessings. Ang taong tapat ay talagang nag-uumapaw ang pagpapala. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kaya po sa lahat po ng mga nanonood ngayon, paki-like and share
At ang ating pong viewers ngayon ay umaabot ng 170. At kayo naman po mga merong mga prayer request, ilagay nyo po sa inyong comment yung mga prayer request nyo. Manampalataya kayo, tayo lahat, ang Diyos ay nakikinig sa ating prayer. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, call upon the Lord, and He will answer us, and He will show the great and mighty things that thou knowest not. Kayo pong nakikinig ngayon sa inyong iPhone, iPad, sa inyong TV screen. As we agree in one today, God will answer our prayers. Mga imposible man, sa Diyos ay posible lahat. At lalo na po sa mga panahong ito ng pandemic, kailangan natin, we must pray for one another. Kaya kung kayo mga may prayer request, meron kayong kahilingan, alam po natin sa sama-samang panalangin, ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Purihin ang Panginoon. At bago tayo magtapos sa dalawang ito, mamaya tatawagin ko kayo uli. Tayo po'y dadako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Dahil po tuwing araw ng Miyerkules, sa lahat po ng mga sumusubaybay, pagka Miyerkules, ang tinatalakay natin ay yung tinatawag na 3 John 2. I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay masagana, malulusog ang ating katawang panlupa, walang sakit, walang karamdaman. Kung tinamaan man ng sakit, sandali lang, magaling na. At sa spiritual, ganun din po. Gusto ng Diyos tayo masaya, may kapayapaan, masayang puso. Because a merry heart do it good like a medicine. Ang masayahing puso ay katulad ng isang gamot. Kaya dapat tayo araw-araw na ginawa ng Diyos. Lagi tayong masaya, purihin ng Panginoon. Sinabi rin ng 2 Corinthians 8:9, alam nyo ba, ang biyaya ng Panginoon, si Jesus na mayaman sa lahat, naging dukha upang sa kanyang karukaan, ikaw at ako'y sumagana. Kaya receive the blessings of the Lord. Genesis 12:2-3. We are the seeds of Abraham. Ang sabi ng Diyos sa kay Abraham, I will bless you, I will make your name great. Hallelujah, I will bless you, and you shall be a blessing. Hallelujah. At sa huli sa verse 3, those who bless you will be blessed by God. Those who curse you will be cursed by God. And all the families of the earth will be blessed through you. Kaya lahat ng mga nanonood ngayon, ikaw ang napili ng Panginoon na daluya ng pagpapala. Alam nyo ba, pagkatagulan, meron po yung ating mga iyero, may alulod. Doon, umaagos ang tubig. Ikaw, kapatid, kaibigan, nakikita ko ngayong araw na ito, ikaw yung magiging alulod ng pagpapala ng mahal mo sa buhay. Na-extend yan sa iyong kumare, kumpadre, sa iyong kaibigan. Napakasarap na tayo po ay blessed. Pakisabi mo nga sa katabi mo, basta ako ay blessed. Ikaw ay blessed na blessed. Lagi sinasabi ni Pastora Lilia, we are blessed forever and ever. Deklarasyon po yan. Purihin ang Panginoon. At tayo po'y babasa ng salita ng Diyos dito. Ang ating pag-aaralan ngayong hapon, power to get wealth. Ang kapangyarihan kumuha ng pagpapala o ng kayamanan. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sulat niyo po yan sa lahat ng mga nanonood ngayon. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Madaling tandaan, 8:18 ng Deuteronomy. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant with His word unto thy fathers, as it is this day. May God bless upon the reading of His word today. Power to get wealth. Kapangyarihan kumuha ng tinatawag na wealth o kayamanan. Tandaan po natin sa mga ayaw po ng pagpapala, I'm sorry to tell you, yung blessing na ayaw na ibibigay sa ng Diyos dahil ayaw mo maniwala sa doctrine of prosperity, sa mga taong nanonood ngayon yan. Sa lahat na nakikinig ngayon, meron po kasi mga tao ang isip, ay pinanganak daw silang ganon, mamamatay na silang ganon na rin. Pinanganak na mahirap, gusto nila mamatay ng mahirap, mamatay ng dilat. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos, ikaw, ako, ay sumagana. Kaya po yung ebanghelyo,
ay hindi lamang tayo tinubos ni Jesus sa kasalanan, pangalawa sa sakit, karamdaman, pati po sa kahirapan, kasama po yan ng redemption na ikaw at ako ay tinubos ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin, isa-isahin po natin ang talatang ito. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 4, dito dinescribe ang mga Israelites kung paano sila sinamahan ng Panginoon. Sila po ay galing sa Egypt at pumunta po sa ilang. Kasi may pangako ang Diyos papuntang promised land. So tinatawag na mula sa Egypt, sa kahirapan, simbolo ng kahirapan po yan, siya ng mundo. So tinanggal sila doon sa magitan ni Moises at dinala sila sa wilderness. At ang wilderness, pagka kayo na taga Middle East, makikita nyo ang disyerto, walang tubig, mainit, may alakdan, kung minsan ay may sunstorm, at nandyan po lahat. So balit nung ang Diyos ay kasama nila, ang Diyos po ay sumama sa kanila sa wilderness, 40 taon, at sila po'y naglakbay doon. At sa wilderness walang pagkain, pero ang langit ay bumubukas at binibigyan sila ng mana araw-araw. At wala din tubig. Bumukas ang bato, nagkaroon ng mineral water. Wala silang ulam. Purihin ng Panginoon sa Numbers 11:31. Hinipan ng Diyos yung lumakas ang ihip ng hangin galing sa dagat pagdating sa kalupaan, sa wilderness. Iyon po ay pugo, inuulam nila. Ganyan kabuti ang Panginoon. At dito dinescribe sa Deuteronomy chapter 8 verse 4, babasahin po natin, sa loob ng 40 taon, hindi na luma ang mga damit ninyo, at hindi na baga ang mga paa ninyo sa paglalakbay. Una, dahil ang Diyos ay kasama nila, 40 years. Yung kanilang mga damit, ang sabi ng Bible dito, thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Hindi na luma ang damit, hindi na maga ang paa sa paglalakbay. Purihin ng Panginoon. Ganyan katindi ang Diyos natin. Yung Diyos nila, Diyos natin yun. Purihin ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Bakit hindi na luma yung damit nila? Sa panahon natin ito, yung mga damit kumukupas, naluluma, gusto natin laging bago, buti na lamang sarado ang mall, nakatipid-tipid ang ating mga magulang, pero hindi pala, meron pala yung panibagong kung paano nakakabili ang ating mga anak sa magitan ng, ano yun? Na online at saka Lazada. Kaya ang mga tao ay doon bumibili. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kahit bumibili ang ating mga mahal sa buhay, God is our provider. Talaga ang Diyos po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At pangalawa dito, hindi na maga ang paa nila sa paglalakbay. Ibig sabihin, talaga ang lahi pala natin, tayo mga Pilipino, gusto laging gumala. Bago mag-pandemic, ang mga tao talaga gala ng gala kung saan-saan. Pupunta doon sa magandang lugar, magbabakasyon. Ngayon, natigil dahil sa pandemic. At ano ibig ko sabihin nito? Kasama nila ang ating Diyos. Yung Diyos nila, Diyos din natin yun. Malakay 3:6, I am the Lord that changes not. Sabi rin ng Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kasama nila ang Panginoon, kasama din natin. Sa verse 5, dapat niyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng Ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa inyo. Verse 6, kaya sundin niyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan, igalang niyo siya. Sapagat dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa magandang lupain, purihin ng Panginoon. Our God, who gave us power to get wealth, ang sabi ng verse, praise God, ano ba yung tumutunog na yun?
verse 7, For the Lord thy God bringeth you into a good land, a land of brooks of water and of fountains, and depths that spring out of valleys and hills. Tatagalogin po natin. Dadaling kayo ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Ang ating viewers, 183. Ang dalangin ko, mag-200 ngayong gabi. Amen. Dadaling ka sa magandang lupain na may mga sapa, mga bukal na umaagos sa mga lambak at mga kaburulan. Praise the name of the Lord. Yung Diyos po natin, umay amen ang langit. Praise God. Purihin ang Panginoon. At yung Diyos natin, dadalhin tayo sa promised land. Ang Diyos po may mga pangako sa atin. Kung minsan nagtatagal, kung minsan ay dumarang ka sa challenge, pero tandaan niyo po, yung pangako ng Diyos, mangyayari yan sa iyo. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Ngayon, dito sa verse 3, sa lahat po ng mga nakakaranas ng mga pagsubok, ito po ang para sa inyo. Ibinabanya kayo sa magitan ng paggutom sa inyo pagkatapos. Binigyan kayo ng mana, isang klase ng pagkain na hindi pa nyo matitikman, maging ang inyong mga ninuno mula pa noong una. Gumawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Kaya po kuminsan, dumarating po yung mga challenges para magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kaya tayo pong mga born-again Christian, mga mananampalataya o hindi pa naman, tayo lumapit na sa salita ng Diyos. Si Jesus po ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was become flesh. John 1:1 and John 1:14. Sino pa paniniwalaan natin sa panahong ito? Sino ang inaasahan pa natin kundi ang Panginoong Hesus sa panahon ng pandemic? Kaya lahat po ng mga nanonood ngayon, mapalad kayo sapagkat Jesus is in your side today. Hallelujah. Ituloy po natin sa verse 9, verse 8. Ang lupain ito ay may mga trigo, cebada, ubas, igos, pomegranata, olibo at pulot. Hindi kayo mawawalan ng pagkain sa lupain ito at hindi kayo kukulangin ng anuman. Makakakuha kayo ng bakal sa mga bato nito at makakahukay kayo ng tanso sa mga kabundukan. Ayan. Sa verse 9, napakaganda ng verse 9. No? A land which thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack anything in it. Hindi ka kakapusin. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, kakapusin ang mundo, ikaw na anak ng Diyos, hindi kakapusin. Hallelujah. May pandemic sa lupa, sa langit, walang pandemic. Hallelujah. Nakikita ng Diyos yung bulsa mo, yung ATM mo, yung bank account mo, yung sweldo mo, yan ay sapat-sapat sa iyo. Meron po nagsasabi sa akin, alam mo, Bishop Ted, ako'y nakapagpatapos ng pag-aaral. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga perang iyan. Kapag ako'y sumisweldo, kinukumpit ko. Minsan tinataktak ko yung ulo kong gano'n. Hindi ko maalaman kung magkakasya o hindi. Pero purihin ng Panginoon, nakatapos lahat yung aming mga anak sa paglilingkod, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Ngayon, matataas na ang kanilang posisyon. Saan po galing yon? Sabi ng Philippians 4:19, My God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. At higit sa lahat, God gave us power to get wealth. Mula sa wala, pinagpala. Mula sa kokonte, ang Diyos ang nagparami. Kaya sabi po ng Diyos dito, hindi kayo mawawalan ng pagkain sa lupain ito, hindi kayo kukulangin ng anuman. Mas lalo po sa panahon ng pandemic, yung iba'y umaasa po sa ayuda. Kung minsan, kulang po yan. Minsan lang yung ayuda.
Kapatid kaibigan, sa Diyos tayo umasa. Ang langit hindi kakapusin, hindi kukulangin, tuloy-tuloy ang pagpapala na darating sa inyo. In the name of Jesus. Verse 10, kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin niyo ang Panginoon sa inyong Diyos dahil sa magandang lupain ibinigay niya sa inyo. Ito po, verse 10. Pakinggan niyo itong mabuti sa lahat ng pinagpala ng Panginoon. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord your God for the good land which He had given you. Bibigyan natin itong importansya, itong verse 10. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, ano ibig sabihin? Pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkain, ng pagpapala, siyempre busog na busog. Busog at lusog yan, ha? Lusog na busog pa. Busog na lusog pa. Okay. Ang sabi ng Bible, purihin nyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Pagbulay-bulayan natin lahat ng blessing ng Diyos. Di ba? Kulang sa inyong typewriting, isulat ang kabutihan ng Diyos. Lahat ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga minsan nasasabi natin the Lord is our shepherd, we shall not want. Kung minsan kapag nag-iisa ka, nagninilay-nilay ka, napapaiyak ka, napapaluha ka, sinasabi mo, Lord, thank you. Napakabait mo sa amin. At pinagpala mo kami, yung ibang tao, wala nang makahig, wala pang matuka. Pero kami, pinagpala mo kami. Iyan po ang sabi ng Diyos dito. Hallelujah. Kaya po kayong mga nakikinig ngayon, blessed na blessed kayo, ay sabi ng Diyos dito, purihin nyo ang Panginoon nyong Diyos dahil sa magandang lupain, ibinigay niya sa inyo. Purihin ang Panginoon. Yung lupain mo, binigay sa iyo ng Diyos yan. Ang sasakyan, ang magandang bahay, masayang pamilya, hallelujah, maraming pera. Ano pa naman ba hihilingin natin? God gave us power to get wealth. Ito lang ho mga gamit dito sa studio. Ang mamahal pong ito, hindi namin alam kung saan nagmula itong mga perang ito. Ang alam ko lamang po, God gave us power to get wealth. Hallelujah. Sino makapagsasabi, napakagandang simbahan na binigay sa atin ng Diyos? Bagamat ito'y para sa Diyos lahat, ang Diyos po ang nag-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya po, purihin ang Panginoon, lagi tayong titingala sa langit, at sinasabi natin, Lord, thank you. Hallelujah. Sundan po natin verse 11. Sa verse 11, ingatan niyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos, at huwag niyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Ayan. Pag tayo ay reminder ito sa ating lahat, kapag tayo ay blessed na blessed, pinagpalang tunay, una, huwag nating, sabi ng Diyos dito, huwag mo siyang kalilimutan. Ayan. Ano ibig sabihin, huwag nating kalilimutan? Aba, tingnan niyo yung taong pag-awala. Ang lakas sumigaw kay Lord, Lord, sa banda nito naman. Ako naman, Lord. Tanong, pag meron ka na, ganun pa ba kasi lakas ang sigaw natin? Lord, thank you. Dapat ganun po, hindi nababawasan. Masaya ka nagpupuri sa Panginoon. Sabado pa lamang, gayak na gayak ka para sa linggo na. Manunod ka ng FB live stream, pupunta ka sa simbahan. May dala kang mga handog sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dapat hindi nababawasan yan. At lalo tayo nagiging masaya, maligaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ito, verse 12. Kapag nakakain na kayo't nabusog at kapag nakapagtayo kayo ng maayos na matitirhan. Specific po ito. Verse 12, ha? Kapag nakakain na kayo, ibig sabihin, nakakain, ibig sabihin, merong tayong kinain. May binigay ang Diyos. At nangabusog, inulit-uli. Siguro itong mga Israelita, kasi kain doon ng kain, parang Pilipino to masarap kumain
At kapag nakapagtayo na kayo ng maaayos na tirahan na matitirhan, purihin ng Panginoon. Ang mga nanonood ngayon, nakita ko mga bahay nyo, magaganda. Yung iba ay 2, 3 pa ang bahay Sobra-sobra ang pagpapala. At dumami na ang inyong mga hayop. Pilak, ginto, mga ari-arian. Purihin ng Panginoon. Ito sa verse 13, napakaganda nito. Lahat ng merong ganito, sasabihin nyo, Amen. Alright? When thy herds and thy flocks multiplied. Kanino yon? Sa iyon. And thy silver and thy gold is multiplied. Kanino yon? Sa iyon. All thou hast, he is multiplied. Hallelujah. Ang Diyos po, dito nagpapakilala ang Diyos po ang nagpaparami. Sisiguraduhin yung hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon yung Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Verse 15, ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na yon, pero binigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binigyan kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo, para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Purihin ng Panginoon sa lahat nanonood ngayon. Napakaganda na ngayon ang ating kalagayan. Verse 17, 2 verse na lang before we close. Sapagkat baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa magitan ng sarili kong kakayanan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin nyo na ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayanang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Purihin ang Panginoon. Ano lesson dito? Ano challenge? Remember the Lord thy God who gave you power to get wealth. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong hapon, yan ang lesson natin. God gave you power to get wealth. At ito'y mangyayari lamang, mga kapatid, sa buhay natin. Ikaw ba ay nasa panahon ng kasalatan? Ikaw ba'y nagdurusa? Sabi mo, Panginoon, bakit ganito buhay ko? Alam mo, pinaparaan ka ng Diyos dyan, sabagat nasusulat, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. At ang tinapay ng buhay, wala iba kundi si Jesus, bilang siya ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Gusto mo bang maranasan na bigyan ka ng pagpapala ng Diyos na punong-puno at siya ang nagmultiply ng lahat ng blessing na ito? Sasamahan kita sa panalangin, sumama ka sa mikling panalangin ng pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap, pag-acknowledge na si Jesus ang ating tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay. Sabihin mo ganitong panalangin, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin ako isang makasalanan, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ako na ang pinakamayamang tao na nabubuhay ngayon sapagat ako'y may buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap niyo po si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay, mangyayari ang lahat ng iyong kahilingan sa buhay nating lahat. Hallelujah. At pakinggan natin yung dalawa sa closing remark. Ano masasabi nyo sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong mga viewers? Si Pastora Sheila, Pastor Merlito, isang sentence o word of God. Para po sa ating mga viewers na nanonood po ngayon ng Watch and Expect Miracle, Proverbs 10:22 po, the blessing of the Lord, it make it rich, no sorrow with it. Kapag tayo po'y naging tapat at sumunod, naglingkod sa ating Diyos na buhay, na si Jesus,
talaga pong mararanasan natin the blessing of the Lord, it make it rich. Kasi po ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo naman po na sumusunod sa Kanya, talaga pong wala pong kabarisahan, walang takot ang mga pagpapalang darating sa atin kasi po tayo po ay sumusunod sa ating Diyos. Amen? Kaya salamat po sa ating Panginoon, purihin ang Diyos sa ating buhay. Sa bawat Pastor Merlito, praise God. Amen. So sabi po ng Lord sa Proverbs 15 verse 3, ang mata daw po ng Panginoon ay nakatuon lahat sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya po, lagi po nating hanapin ng Lord at patuloy po tayo magtiwala at manampalataya sa Kanya at makikita po natin yung kapangyarihan niya sa bawat nagtitiwala. Salamat po. Praise God. At tayo po ay darako sa ating prayer request para ipanalangin ang mga kapatiran natin na nangangailangan ng kagalingan, mga problema at suliranin nila at sila'y tulungan ng Panginoon. Huwag ho kayong aalis. Ang ating pong viewers, 188, pumalo ng 191. Lord, dinudulog namin sa iyo si Albert Reyes, complete healing right now sa kanilang pamilya. Si Myra Nakayama, naging positive sa COVID. Ngayon ay Lord, pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus. Si Ina Rose Villegas, pagalingin mo ang likod. In the name of Jesus. Si Joy Joy, release protection sa kanyang pamilya. Si Jeneline Manabay Hostiniano, ay pagalingin mo ang kanyang sakit. In the name of Jesus. Ganin din po ang kanyang anak sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Si Kernel Rome, pagalingin mo ang kanyang nephew, si Anan Ray Rivera, against COVID-19 in Jesus' mighty name. Ganun din po, pagalingin mo sa kanyang nephew, si Adi Rad, nagkakaroon po ng LBM in Jesus' name. Si Eleanor Sumera, pagpalain mo kanyang anak na sa Canada in the name of the Lord. Si Paul Montes, pagpalain mo po ang kapatid niya, si Sina Alisa Erma Aquilar. Si Leia Bondo, ay pagpalain mo ang successful operation, complete healing ni Sister Aida Punsalan. In the name of Jesus. Gamitin mo mga doktor, palakasin ang kanyang loob in Jesus' name. Dinudulog namin si Victoriano Ramirez. Patuloy mong palakasin at pagkalooban ng financial blessing si Mirna Lim Ramirez. Si Jenar Langbing Buslay, release faithfulness, family and good health. Elisa De Dios, pagpalain mo si Robin Cabrera, Herminia Roque sa healing sa COVID in Jesus' name. Si Elisa Gunayon de la Cruz, pagpalain mo kanyang anak si Sheila May at si baby Prince Godwin in Jesus' name. Si Michelle Atiliano, release protection and good health. Cherry San Pedro, dinudulog namin sa iyo si Jefferson Horado, nag-positive sa COVID. In the name of Jesus, ikaw ay gumaling. Bunso din, ay pagalingin mo rin sa kanya pong butleg sa katawan. In the name of Jesus. Emma Hernandez, complete healing sa kanyang kaibigan si Romulo at Leonora Alfonso. Release complete deliverance and healing against COVID-19. Eduardo de la Cruz, ang kanya pong hinihiling maibenta ang Bukirin, Riceland, 3 hektarya. Si Klein Castro Santos, release deliverance to Roberto Castillo, nag-positive in Jesus' name. Si Imelda Kauleb Domasing, pagpalain mo po siya in the name of the Lord. Caridad Libiran Garcia, si Rosie Bantillo, ay complete healing. Si Antonio Bautista, healing, at kay Sister Meli Bautista. Si Merck Pacanya, ay maging masayat matahimik ang pagsasama nila. In the name of the Lord. Si Maricel Santos Castro, ay pagalingin mo ang si Ma'am Grace Joy Santos in the name of Jesus, at i-comfort mo rin ang kanilang si Mary Grace Santos sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Si Jessica Palabasan, thank you Lord na ang kanyang request ay si Aida Punsalan, Nanay Aida Punsalan. Si Liwayway Adriano Mabalon, complete healing kay Leonila Moso, depression and anxiety in the name of Jesus. Si Paul Montes, complete healing and deliverance sa mga youth ng Kapas Tarlac. Si Raven Mabalon, restoration, recovery
Sa due to COVID, si Tom, Gladys Martinez, Geraldine Espina, Robert Lau, in the name of the Lord, ngayong araw na ito, Lord, release your miracle. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Si Ate Pe Marpin, release financial breakthroughs and children in the name of Jesus. Si Magdalena Ulwanson Baladad, si Estela Gigante, at na-combine po ngayon, umurong ang dila, tumaas po ang BP niya. Lord, release your miracle right now in Jesus' name. Si Reza Oñate, spiritual financial breakthroughs. Si Chris Soriano, peace of mind and financial breakthroughs. Dalisay Jacinto, Panginoon, pagpalain mo po siya sa pangalan ni Jesus, ang kanyang karamdaman, ang kanyang hita, binti, at ang kanyang balakang in Jesus' name. Si Lord, si Edward Marpil, makahanap na po ng trabaho. Si Chopi Kapulong, complete hearing. Si Rose Ann Kapulong, John Crason, and Sion Cloud. In Jesus' name. Si Eden Tanghal, pagalingin mo lahat ang kanyang mga prayer request. Si Jessa Nudo Kadaling, ay gumaling ang kanyang nanay sa kanyang karamdaman. Lord, thank you. We love you, we adore you. At dinudulog namin sa iyo si Tess Batchong. At sino may lagnat na yun? Si Leyan Isela Paningbatan, may lagnat, release healing. Si Elise Rosende, release sumasakit ang tiyan. Si Salvador Ateliano from Pangasinan. Lord, thank you. Pagpalain mo lahat sila. Si Marie Dipe, bumaba na ang bayar doon sa dinidil nilang lupa at bahay. Si Seth Baligod, pagpalain mo po ang mga Baligod family. Si Angelique Santiago, healing Erlinda Camus, in Jesus' mighty name. Si Aseret Kate Gabayan, ang buong kanyang pamilya. Thank you, Jesus. Pagpalain mo po ang si Maricel Santos Castro, ang mga may birthday sa family Castro, si John Lee Castro, Elena C., Dico June, Jaisel Palomar, baby Casey Castro, at healing sa mama niya, si Chacha, in Jesus' name. Si recovery din, si Mama Grace Joy, at Sir Ernie Martin. Lord, salamat po na marami ngayong araw na ito. God gave us power to get well. We thank you, we bless you in behalf of JCTD family, lahat ng mga pledgers, tithers, lahat ng pinagpala. To God be the glory, all the honor, all the praises, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Marami po salamat sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa aming lahat. Marami po salamat, Ama. In Jesus' name, amen and amen. This is Bishop Ten, nagsasabi sa inyo, you are highly favored with God, and we are blessed forever and ever. God bless you, sabi mo ni Pastora Lily. Hallelujah. God bless you sa ating lahat.